Broadcasting Corporation. Inquirer Radio. 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio. 990 AM. Member KBP. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it. Join ka na. Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays, 3 p.m. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back. Voice of the Youth. VOTY Network brings you once more Voice of the Youth Radio. 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 Now on its 10th year. Even louder and more powerful. Via Inquirer Radio. Voice of the Youth Radio. It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag VOTY Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! The Filipino youth is resilient. Together with their communities and the people surrounding them, they rise from failure, calamity, and even defeat. They use the information and knowledge that was never before widely available until their time now. With their learnings as well as the available tools and know-how, they are able to come up with the various solutions to improve their own lives and the lives of those in the communities around them. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. And now, ayan, nasa Voice of the Youth na tayo. Finally, we're on air. Hello. Hello, good afternoon. I am Dan Capuchan from Voice of the Youth Radio, President ng Student Voice Artist Society. And syempre, kasama ko si Jexy. Go, Hello. Jexy. Hello mga katinig. Nandito naman tayo ngayong Sabadong ito. May pagbakel ka pa, Jexy. Kasi kailangan natin. Syempre, pakilala natin tong dalawang pogi sa tabi mo. O, sige, Yeah. go.
Oh, ayan, sige. Tagalan nyo pa. Joke lang. Hello guys, this is Adrian Santuario and you are listening to Voice of the Youth Radio. Okay. Chill lang kayo dyan tulad ng sabi ko nga, ngayon ay meron tayong mga bigating guest na magbibigay sa inyo ng different opportunities. So, tune in lang sa amin sa aming live streaming. Kaya Charles, ano ang ating live streaming? Okay, Charles. Go. Okay, good afternoon everyone and welcome to Voice of the Youth mga katinig, and ito po yung website ng aming Ustream or live stream is www.ustream.tv/channel/DZIQ. Ayan, tune in wherever you are in the world. Okay. You can see us. So dahil dyan, magkwentuhan mo natin. Party. Okay, ayan. So kamusta naman ang linggo nyo mga katropa ko dito sa aking left side? Ikaw ba, Dadan? Kamusta yung linggo mo? Syempre, kung ako ang tatanungin mo, napakasaya ng linggo ko kasi nakarating ako ng Marinduque. Anong ginawa mo doon? Sino kasama mo doon? Nagtalk ako sa Marinduque State College. Kasama ko si Charles. Di ba may pag-talk na lang kami ngayon? Diba? Okay, Charles. Kwentuhan muna tayo tungkol sa Marinduque trip natin. Go. Oo nga. And ano nga yung trivia natin, Dan? For Marinduque? Yes, may trivia kami for Marinduque. Alam nyo ba? Kailangan ng konting katahimikan na ang Marinduque ang heart of the Philippines. So, bakit nga ba yun ang tinawag na heart of the Philippines, Kuya Charles? Not only they call that heart-shaped island, but it's also the geographical center of the Philippines. Wow! So ngayon, meron tayong trivia dahil dyan maggong tayo. Okay. Pero nga lang, ituloy mo, go. Hindi lang natin napuntahan ang marker dahil it takes us a one day daw to go there. So, papakit pa eh. Ulitin ko lang sinabi ni Kuya Charles, ang Marinduque, doon natin matatagpuan ang pinaka-sentro. When we say sentro, ito yung kung susukatin ang Pilipinas, dito naka-point out yung sentro ng Pilipinas. At yon ay matatagpuan mo sa isang isla sa Marinduque. Sad to say, hindi kami nakapunta kasi 2 araw lang yung trip natin, no? Kung pupunta tayo doon, baka hindi na tayo makabalik ng Manila. Kasi invite naman tayo sa Moriona sa Holy Week. Tsaka kasi aakyat ka pa ng bundok, imagine mo yun, pag akyat mo ng bundok, may kita mo yung sentro na, may bato daw doon yun yung marker. Then magse-selfie ka, sabihin mo, nakarating ako sa sentro ng Pilipinas. So, saan ka pa? YOLO. You only live once. So, grab it. Well, syempre, masasabi ko lang sa Marinduque trip ko, sobrang ano ba yan? Ang ganda ng dagat, sobrang green. Iniinggit ko si Jexy actually. Sobrang green, tapos yung mga isla nila, ang gandang tingnan. Kasi nagro-row kami ni row your boat kami ni Kuya Charles eh. Tapos pagdating namin doon, at ito pa ang isang napansin ko sa mga taga Marinduque. Magkakakilala sila. Meron silang tinatawag na bati culture. Kung saan, pag naglalakad ka sa street, mahina na yung 20 tao na mababati mo kasi magkakakilala lahat sila dun sa lugar na yon. Yes, sa Boac, Marinduque. At nakakagulat kasi hindi lang to basta bati. Ang pagbati nila, "Uy, kamusta na yung anak mo?" Ganyan-ganyan. O pagpunta doon sa isang tao, "Uy, yung kapatid nyo ba nanganak na?" Ganyan. Hindi lang siya basta hi, hello. Meron talaga silang relationship doon sa mga Yes. Tsaka kahit ang layo na nung nalakad natin, may kakilala pa rin binabati ko nga pala si Kuya Rafael. Yes, and also Senya na nagpatuloy sa atin doon. Senyo. Rafa, si Kuya Rafa na sobrang talented na tao. And si Raul din, yung kabatchmate ko sa National Youth Parliament. Okay. Siya yung susi ng pagpunta natin. At syempre ang Marinduque State College na talaga namang napaka-warm ng pag-welcome sa atin. At siguro ako sa lahat ng mga estudyante na umattend. Sa lahat ng estudyante. At friends na kami sa Facebook. Ako din. And ka-textmate na kami. Pupunta daw sila ng Manila. Ako nga, tatawagan pa nga ako mamaya. May interview daw ako sa kanya. Interview. Tapos, ang isang basehan na malalaman natin na nag-enjoy yung mga taga dun sa MCE is MSC. Kasi sa Facebook, natutuwa akong basahin na nagpapasalamat sila kasi nakarating tayo sa Marinduque na nakapag-inspire tayo dun sa mga kabataan dun. At syempre, yun naman talaga ang nais ng Voice of the Youth Radio na mag-inspire, inform, involve, and empower young Filipino. And teka, we will be having the Voice of the Youth Marinduque chapter and magkakaroon din tayo ng radio program. Dahil dyan, kasi actually,
dapat si Sir Choi yung pupunta sa Marinduque. Ang nangyari, meron din siyang talk sa Aklan. So nagkasabay yung Marinduque at Aklan. Ako ang pinadala sa Marinduque, si Sir Choi pumunta sa Aklan. And meron na rin tayong Voice of the Youth Aklan. Yan. Yan naman ang gusto ko doon. Kada may pupuntahan tayong lugar, nagtatayo tayo ng radio show. At ngayon, si Kuya Choi ay andun sa Cavite. Abangan na natin ang Voti Cavite. Ayan. Siyempre si Adrian may trip din yan eh. Adrian, ikaw naman mag-share. Saan yung trip mo, Adrian? Saan yung trip mo? Saan naman yung trip mo? Saan ang trip mo? Kung kayo nagpunta sa heart of the Philippines. Saan ka naman nagpunta? Ako naman nagpunta sa Liver? second summer capital of the Philippines, next to Baguio. Saan daw ito yan? ang Tagaytay City. Wow! Naman ang mga youthcaster natin, layas. Yes. Sige. Share mo naman yung experience mo At sa Tagaytay. At saka yung ibang mga voting ngayon, bakit wala sila dito? Nasaan daw sila? Andun sila sa Tagaytay ngayon. Yun lang. Naiwanan tayo dito sa radyo. Okay lang, malamig naman dito. So feeling Tagaytay na lang din tayo. So go ahead, Adrian, share mo. Mag-thank tayo kay Mrs. Grace Bondad Nicolas. Siya yung nag-invite sa akin. And naging guest din natin siya before. And siguro paid forward, na-invite tayo na mag-tour sa Paradiso, Tagaytay and Residence Inn. Kung nakapunta na kayo doon. Really cool and awesome place. Nakita ko, enjoy ka dun sa, ano ba yun, zipline. Yes, sa first time ko makapag-zipline, man. Kitang-kita mo yung view ng Taal Volcano. Nagtataka nga ako kung paano ka na-picturean. May mga friends ka na dun sa baba. Yes, may mga tropa na ako, man. Bago pa ako sumakay ng zipline. Sabi ko, si Adrian na-picturean ng sarili niyang camera na nandun siya sa taas. Ibig sabihin may friends na siya sa baba. Kinontrata ko na, man. Lahat ng mga manunood sa amin na nag-zipline. So, kamusta naman yung lugar? So, paano mo may i-describe sa amin? Ano siya kasi? Para kahit hindi nakapunta yung mga kapwa vote natin, ma-imagine nila na ganun pala. Yes, pati muna natin sila, sila Mel Jane, sila Jerice, sila Charlene, and Jenny. Nakakaingit naman yun. Nandun ngayon nag-e-enjoy. So, yung last Saturday, Feb 22, na-invite kami ng Yupanco Group of Companies together with Azumanity Group and Elabram Systems na mag-tour kasama ng iba-ibang media from Abante and radio natin. Wow. At syempre nandun ang DZIQ. Yun, ang purpose nila is to promote the Paradiso and Residence Inn syempre sa mga tao and through media din para ma-spread sa Manila and all throughout the Philippines na Tagaytay is really one of the best. Meron mo ba niya next Saturday? Next Saturday. Wala na ata. Wala na. Absent pa naman sana ako. Saturday, so, ay, grabe talaga. Okay. Ikaw naman, Jexy. May trip ka ba? Lumabas ako sa TV, Ay, gusto ko yan. Saan TV? Saan galing? Ako sa Marinduque. Ikaw, saan ka? Ako sa TV. Galing ka sa TV. Kaya niyo ba yun? Grabe. Sa dako ka ba? Malabas ka sa TV. Sige. Kwento mo naman yung experience mo. Ano naman ginawa mo sa TV? Kahapon, di ba kasama kita doon? Kunyari ka man dyan. Pumunta tayo doon. Maraming salamat po sa Tribe. Net25. Sa Net25. Maraming salamat po sa pag-guest sa amin. At in fairness, kumini si Dadan kahapon. Naglalaglagan tayo. Kaya nga nasa radyo ako, di ba? Yeah. Pero napatunayan ko na with the power of concealer, pwede ako maging artista. Yeah. Sir, ilang minutes pa, mga 4 minutes ka lang. Kahit tingnan nyo dun sa recorded natin, Marvin Agustin ang dating. Posted na yan. Tingnan nyo. Marvin Agustin kahapon. Ikaw. Julie na Magdangal? Hindi, di ba nakita nyo kahapon si Catherine Bernardo? Wow! Catherine Bernardo, ano nangyari? Yan. Sige. Siyempre naman, tinan mo naman yung straight na buhok doon ni Jexy. Talaga namang may makeup artist yan. Pakibantayin po yung picture sa FB page namin. Siyempre, check out Voice of the Youth Radio on Facebook.com. Check out www.facebook.com/Voice of the Youth Radio. Siyempre, meron din tayong Twitter, @VoteRadio. Yun. And Weebly. Voti.weebly. At meron din tayong .org. Voti.org. Ayan. So, ano pa ba? Si Ate Audrey. Kamusta na kaya siya? Nalulungkot ako. May sasabihin ako. Wait lang. Hi. Audrey. Si Ate Audrey nga po pala, kung sa mga katinig natin nakikinig. Siya po ang isa rin sa mga anchor dito sa Voice of the Radio. At ngayon nasa New York naman siya. Yun naman ang sa kanya. Nasa Do School siya sa New York dahil nakakuha siya ng scholarship doon. At nag-aaral siya ng 3 months at balik niya sa May pa. Diba? May pa. At syempre, pagbalik niya, magtatayo na siya ng sarili niya kumpanya. Tiwanan na niya ang Voice of the Youth. Joke lang. Huwag kang syempre hindi. Dahil ang Voice of the Youth lagi yan magkakasama. Pero, ay nasa heart ni Ate Audrey. Kinocongrats natin natin si Ate Audrey kasi nakarating na siya. Last week na namamaalam siya dito. Nag-iimo-imo siya dyan sa mic na
Ayan. Sabi niya, dati daw nangangarap lang siya, ganyan-ganyan. Pero ngayon, nasa New York na siya at nag-enjoy na sa snow. Ayan, Audrey. Nakita mo yung video niya? Nasa snow Hindi siya. pa. Grabe, naiinggit ako. And Pero yun na nga, syempre si Sir Choi pa rin. Sir Choi, nasa ka na po ngayon. Ngayon eh. Ngayon, syempre galing Marinduque eh. Maripaya. Ano ibig sabihin ng maripaya para sa mga nakikinig nating mga katinig? Ha? Maripaka. Maripaka. Yan. Ano yan? Syempre daw yun. Sabihin mo, pogi ako. Pogi ka. Maripaka. Yan. Para huwag kayo maglokohan. Sige, ayan. So, ayan. Habang nakwentuhan natin kasi mahaba ang oras natin ngayon. Kasi masaya. Dahil masaya ang bawat isa. At syempre naman, mag-news pa lang muna tayo. Grabe, hindi pa tayo nag-news. Sige. Marami Ito yung ito. mga news na dapat abangan ng ating mga katinig. Dahil dyan, go, Jexy. This is VOTY Radio's News for the Youth. The Arrancada Philippines Forum, More Forums, More Jobs, or More Reforms, More Jobs, with the theme Realize the Potential, held their third anniversary forum at Shangri-La Hotel, Rizal Ballroom, Makati City, last February 26, 2014. The said event is a project of Joint Foreign Chambers of the Philippines. The forum aims to provide recommendations that lead to millions of new jobs for Filipinos and higher economic growth for the country. High-end personalities and different organizations, including Voice of the Youth Network, participated on the event in having a social change by public and private sectors in the Philippines. Last Saturday, the Ultimate Health and Wellness Summit took place at the Paragon Plaza in Mandaluyong City. Modern weight loss strategies and tips on healthy living were shared to edify the current health situations. The speakers of this event were Koa B, Gen Blasurka, Renz David, Valerie Tangsok, Paul Tan, Ray Tan, and Jun Ke. National Development Center and Ateneo de Manila School of Government presented the development discussions Status of the Universal Health Care in the Philippines last February 26 at the World Bank office in Taguig City. The forum discussed the health care in the Philippines and how it can be improved. Dr. Mario Villaverde, Ateneo School of Government Associate Dean Ms. Sonia Lorenzo, Executive Director of La Union and Local Authorities of the Philippines, and Dr. Teodoro Herbosa, the Department of Health Secretary, were the speakers of the event. Voice of the Youth enjoined the NYC's consultation on grassroots participatory budgeting process, or GPBP, or what is more commonly known as bottom-up budgetary, on February 25 at Bethel Guest House, Dumaguete City, and February 26 at the Sulo Riviera Hotel in Quezon City. It is a mechanism introduced via Executive Order Number 43, 2011. This participatory initiative requires national government agencies to ensure that the needs of the people are factored in creating the national budget and in making public budgeting more transparent and accountable. The city government of Makati, in partnership with JCI Makati and Voice of the Youth Network, through its panel of judges composed of representatives from the city government of Makati, JCI Makati, and Voice of the Youth Network, selected the top 10 outstanding students of Makati yesterday from the 15 finalists. The top 10 outstanding students of Makati will be notified soon and will be invited to join the recognition and awarding ceremony on March 13, 2014 at the City Hall Government of Makati. This has been Jexy for News of the Youth. News for the Youth. Ayan, masyado nag-enjoy si Jexy sa kwentuhan natin kanina. Pero nevertheless, ayan ang mga news natin para sa linggong ito. Taray na nevertheless. Nevertheless, okay. So ayan, punta na tayo sa mga guests natin na talaga namang naghihintay na sa atin dahil ang dadaldal natin dito. Ayan, so sino magpapakilala sa kanila? Adrian, ikaw ba? Oh, go. Kami yan. So, introduce na natin ang ating mga guests. So, pakilala po tayo.
My name is Mahid. Ayan, ayun na pala si sir. Mahid Macadato, but can call me Mahid. I'm originally from Lanao del Sur and CDO Cagayan de Oro, but now I work in Manila for AFS. Welcome po sa Voice of the Youth, Sir Mahid. Thank you. And si ma'am. Oh, ma'am. I'm Beth Eduave, originally also from Cotabato City, but now I'm the National Director of AFS Intercultural Programs Philippines. Oh, And may kasama din sila, afternoon sir. po. My name is Froskan Abraham. You can call me Frosky. Frosky. Kakantahin ko. Yes. Anyways, I'm originally from Zamboanga City, and I'm working with AFS Philippines as the Volunteer and Chapter Development Coordinator. Ayan. So, nandito sila ngayon dahil meron silang gustong i-share sa ating mga katinig at siguro magsimula na tayo ng kwentuhan natin dito. Hindi yung tayo-tayo lang nagkikwentuhan dito. Kaya talagang daldal kasi nito mga ito. Ayan, so Sir Mahid, sino po ba mauuna sa inyo? Gusto niyo po munang sino po mauuna sa inyo? Sige, I'll give the introduction. Yeah, kasi kayo, you were asking, ano ba yung AFS? Opo, yun na nga po yung so, talaga siguro tatanungin. mag-backtrack tayo. Yeah. Pero kung talagang ikikwento ko lahat, baka hanggang bukas tayo na dito. Anyway, I'd just like to share that AFS before my time, it used to be American Field Service. But now, in the 60 partner countries, it's now AFS Intercultural Programs. Depende sa country. Philippines, Italy, USA, ganon. So, sa Philippines, we started in 1956. Wow. But we closed down in 1979 after we sent all the students to the US. And all the programs before were going to the US. Kami lahat pumunta sa US. Wow. Okay. Then, nag-close down tayo 1980. Wala tayong pinadala due to some reasons. Tapos, nung 2000, year 2000, nag-umpisa na naman, yung mga katulad namin na nandito, we said, we'll have an AFS Returnees Foundation Philippines. So, katulad ni, ang mga pwede kong i-mention, katulad ni Tony Meloto. Kasama sa GK po. Okay po. Yeah. GK Si Tony Gloria, yung Crying Ladies. Kasama siya si Art Valdez, si Leo Valdez, Ronnie Enares, nakabatch ko. So, maraming mga kabatch namin, yung tawag sa amin first wave. First wave. So, ayan. nung nag-umpisa na naman tayo sa year 2003, nagbalik po yung bumalik ulit. Bumalik. So, nag-start tayong unang dalawang YP or year program natin. Si M. Bagis, ang isa si Raf Dimacali. And then we started hosting pa isa-isa from Panama kasi natatakot sila pag sinabi mo Philippines. But in 2004, nagkaroon tayo ng isang programa na tinatawag na Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. And it has been 11 years. We are on the 10th year in the Philippines. So sa kaliwa ko, si Mahid Macadato, siya yung unang batch na pumunta noong 2004. Si Frosca naman sa 2005. So from there, nagkaroon na ng maraming programa. Then we had the Genesis program, sending to Japan. Tapos, meron na tayong teacher exchange. So maraming programa. Yung sa amin noon, isa lang, high school ka, pumunta ka sa States. Ang isa pa pala sa mga nauna nating na pinadala sa Japan is Shamsi Supsup. Wow. So she is part of the AFS alumni. So now we have evolved over the years, and we are Mahid and Froscan will give you more details. But I would like to say that we are going to celebrate 100 years of AFS worldwide. Wow, congratulations. AFS pala started by ambulance drivers during World War II and during World War I and II. Ayaw nilang makibakbakan. So ang kanila is kalaban ka o sa atin, they would ferry the wounded. So yun ang unang American Field Service. Hindi yung participants like us who went on the exchange programs. Pero kung may puso ka, you believe in the exchange, you can be AFSers. You can volunteer for us. Dahil yung sinabi ninyo na meron kayong mga chapters sa Cavite, sa Lanao po, meron po sa Dumaguete. Meron kaming chapters doon. So, pwede siguro tayong pwede mag-work po together. Especially, this is really for young people and young at heart. So, I think I will turn over to Mahid and then later on, Oscar. So, maraming salamat for having us today. Oo, kasi trivia sa atin na doon pala nagsimula yung AFS sa pagki-care ng mga naandun sa gera, di ba? Di ba wala silang kalaban ka or kakampi ka, kailangan mo ng tulong, bibigyan ka namin. Ayan. So, si Sir may i-share na sa atin.
Sure. So, just an additional comment on what Ma'am Beth said, that today AFS has evolved so much compared to the first wave or what it was before. Now we are now today we are not just sending Filipino students, Filipino youth or Filipino students abroad and other participants, but we are also hosting foreigners to come here in the Philippines to study or to do community works and other kinds of programs that we offer. And what's more interesting about AFS now is that we develop our volunteers, especially our alumni, to be volunteers. And our volunteers are not just our alumni or parents of our alumni, but anyone in the community who believe in the cause of AFS and who would like to work with AFS in so many ways. And we are very lucky to have our volunteer and chapter development program coordinator, Froscan, who is the head of the program and who would like to share more about Dito po ba sa AFS, meron po ba mga requirements para maging part ka or nung exchange program? To volunteer? To volunteer. AFS kasi we have a lot of programs. We cater the advocacy, especially the youth. We have the alumni program, we have the volunteer and chapter development program, we have the sending program, we send students abroad. Doon po sa sending, meron po mga requirements na kailangan doon? Yeah, we have requirements on different programs because we have a lot of programs. Yes, so different requirements as well. So sa volunteer and chapter development program, we are working with volunteers all over the Philippines in 25 different chapters. Plus this year we are having 10 more chapters. So that's overall 35 chapters all over the Philippines. So our volunteers are, mostly of our volunteers are composed of the youth, the university students, high school students. Nice. Parang tayo-tayo lang din yan. Itong mga kaibigan ko kwentuhan dito. And they have been very instrumental to the operations of AFS and in advancing our programs. And we're very happy that we are here to share the activities that the youth with AFS, the volunteers and the youth of AFS are doing. With that, the Global Youth Service Day happening on April 11 to 13. Although, Mahit can share more about it. We have been a country partner for third year now. This is the third year. Okay. So sige po, kwento natin tungkol sa GYSD po yan, di ba? Global Youth Service Day. Yes, for the benefit of our listeners who have not heard about GYSD or Global Youth Service Day, it is actually an annual campaign that celebrates and mobilizes youth and children all around the world, millions of youth and children all around the world, who help their communities each day of the year through service and service learning activities. May particular date po ito nga? As a matter of fact, yes. Every year it changes. And this year, it will be on April 11 to 13. Okay. So, it actually started, Global Youth Services started in 1988. It was established by Youth Service America. And now it is celebrated in more than 135 countries, including the Philippines. Wow. And we are very happy, as Froscan mentioned. That's right. As Froscan mentioned earlier, AFS and I think a Voice of the Youth have... Ang contact mo namin niya si Aran na nasa Tagaytay ngayon. Wow. And both of our organizations have been selected by Youth Service America to be the country partners for the Philippines, and we will be working hand in hand with Voice of the Youth in implementing. Nandito na tayo, magkakaano. Right, in making sure tayo na yun. Pinagbubuklod tayo. That's right. In making sure that GYSD will be more successful this year. Yes. Yeah, and one of our events for the GYSD is this 10 outstanding students of Makati, and also the Kabataan Night, which will be fall on April 26 naman siya. Kasi it's not only that April 11 to 13 ang yun lang po yung GYSD talaga, but it's a month-long, I think, celebration. Yeah, that's nice because Makati has been a supporter also to AFS Philippines. In fact, just last January, the third week of January, they hosted the local exchange. Hindi yan sinasabi namin, we send students abroad. And we also host students from abroad coming here.
This parang, local exchange program that we had, and then Froscan here worked with the sending program also. Mga Filipino students ito, we chose 15. And Makati hosted them. Ito yung mga estudyante na never been to Manila. Okay. Hindi nakasakay ng eroplano. From From Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. And just to come to Manila, just to be hosted in Makati and to be met even by Mayor Jun Binay. Okay. Sabi nga nila, ang mayor namin, hindi namin nakikita sa lugar namin. Pero dito, they were hosted by Makati District. Sa iba't ibang parte po to ng Luzon or iba-ibang parte kumuha kami. Wow. So kasi ibang bagay din. Ako kasi laking probinsya din po ako, Quezon po ako eh. Okay. Yung mga unang panahon ko pupunta ako ng Manila, ibang feeling. Iba no, like sabi nung isa, nako, bumaligtad na ang langit. Nasa ibabaw na daw because they took the plane coming to Manila. And then they were looking at the tall buildings. Ang tataas naman ng Tapos ang isa, but this AFS, we are teaching the youth to become future leaders. So kahit this kind of experience, nakakatuwa. Kasi kailangan din po nila ma-expose. Yun lang naman po yung kailangan ng mga ibang kabataan na hindi nila alam na may nangyayari palang ganito. Once na sila yung maging involved, at least aware na sila na, pwede pala ako maging kasali dito. May magagawa din pala ako. Nagkakaroon sila ng ambisyon na hindi lang pala kami ganito sa lugar namin. Pwede pala kami maging mayor. Pwede pala kami maging leader ng aming community. Okay, so, yun yung mga programa namin. I just had ngayon po, ano po yung present na ginagawa? Ay, marami. Si Froscan, mayroon. Sige po. Meron kami simulan mga po natin upcoming. Yan. Okay. Lalong-lalo na March 1 ngayon. So, in 20 days, we will have back-to-back programs for with AFS Philippines as the host. That's nice. Sige po. You can share. Share natin po yung mga current events natin. Sa kanya yung sa foreign na participants, sa kanya yung sa local. Sa okay. So, okay. Sige po, simulan po natin. Yeah, it's an honor to mention and to let everybody know that AFS Philippines will be hosting the 2004 AAI or AFS Asia and the Pacific Initiative meeting to be participated by 11 partner countries within Asia Pacific, countries like Malaysia, Indonesia, Japan, India, Thailand, New Zealand, Australia, and others. And we are hosting that event. And it will start on March 21 until March 24. Okay, 3 days. And we are also very happy to announce, especially to our alumni, volunteers, and friends of AFS, that on March 21, there will be an activity that will kick off the AI meeting in Manila. It's called Cheers to Forever Staying Young. Wow. Cheers to Forever Young. Because we are to the first wave. Wow. It will be on March 21. It will be on March 21, 7 p.m. at Duset Tani, Manila Hotel. And to be participated by 50 key volunteers of AFS all over the Philippines. Also, the more than 20 partners from all over Asia Pacific, USA, Turkey. Turkey is coming, and I think representatives from South Africa will be coming. That's nice. And alumni of AFS all over the Philippines, volunteers and friends of AFS will be there. And you guys are also invited to join us. I'm thinking of can we partner or cover? Yes, we can. Actually, yan po talagang trabaho namin, nagko-cover po. Lalong-lalo na sa I think Mahit failed to mention that the international president of AFS from the US, it's one of the highlights of the gathering. It's March Mr. 21. Vincenzo Morlini will be here. He's Italian, but he was also an AFSer. His time, kami yun sa first wave, he went to the US before. And I would like also to mention that she's on her second term as AAI president of the Asia and the Pacific Initiative. She is Mrs. Bonnie Guerra. She is the AFS president for AFS Philippines. But at the same time, she is the president of the 11 partners in Asia and the Pacific. So this time dito yung dito yung hosting natin. And so we're very happy that leaders
coming from the first wave of AFS. Parang grand nito. Yung talagang nagiging leader din kahit sa AFS organization. Okay. Si Ma'am, malalaman natin si Ma'am talaga napaka-dedicated dito sa group na to. Hindi niya iniiwan, di ba? Saludo ako kailangan kasi when you're with AFS, nandyan yung passion at saka yung dedication mo. Kasi nga, actually, sa lahat ng bagay po na ginagawa. Forever staying young kami. We're still 15, 16 the time we left. At hanggang ngayon mukhang 15, 16 sila. Saan ka ba? Okay. Si Frost ka naman yung kanyang programa. Well, happening as well on the 21st of this month is the iVoldev 3.0. Voldev from Volunteer Development. Shortcut lang namin na Voldev. We are gathering 50 different volunteers from 35 different chapters all over the Philippines. We want to, bring them together, in Metro Manila and discuss all the program operations and how to, enhance the programs we have in the field or in the local chapters. So we AFS will be shouldering the travel expenses plus the accommodation. So we have committed and dedicated volunteers all over the Philippines, and we want to reward them for all the job well done they have been doing with AFS. When you volunteer, you don't expect anything, but as an organization that is volunteer driven as much as possible, we want to extend our appreciation to our volunteers. Sila lalo na i-inspired, di ba? Kahit hindi naman nila, tayo kasi mga volunteers tayo dito. Hindi tayo umaasa ng kapalit. Pero once na parang nabigyan ka, nakilala ako. Parang gusto ko parang mag-volunteer. Parang gano'n. Lalong-lalo na, 10 lang kami sa opisina. And we're handling the 25 plus 10 chapters. And then we're hosting around 130 foreign students. So I'd like to mention that AFS is volunteer-based. Yeah. So yan kami din po sa voting, volunteer-based din. So I'd like to read the statement of purpose. So AFS provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills, and understanding needed to create a more just and peaceful world. So ever since that AFS was established, talagang peaceful world, peace ang kailangan natin. So kami, 10, ilan lang kami talaga. So the program of Froscan, yun ang tumutulong na ito mga programa namin na binababa sa mga chapters sa Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao, iba yung mga volunteers. So kailangan ititrain sila on ICL, ititrain sila kung paano maghikayat ng mga kapwa nila. At least pag sila yung sumabak, alam nila kung ano gagawin. Because in AFS, sinasabi namin to that our volunteers are the heart and the driving force of the organization. We will not be existing without our volunteers. Okay. Yes. That's nice kasi masaya ako na naging isang kasi ako dati bago ako maging pwede kayong mag-volunteer. Yes. You're welcome. Si Adrian, alam ni Adrian yan. Yes, kasi meron pa rin isang in connection with the 100 years. Okay, wow. Si Adrian, go. May gusto ka sabihin, Adrian? So, kunwari ako po pagpalagay natin na ordinary youth na walang ordinary sa I mean normal. Normal student. Okay. Normal student. Parang wala masyadong pinagkakabisihan. Then I tune in dito sa Voice of the Youth Radio, then narinig ko yung AFS. So siguro ako makikurious ako how can I be a volunteer ng AFS? How can I join? Very nice. Meron ba kayong step guide kung paano kami magiging volunteer? Actually, our volunteers are very diverse. We have high school students, we have university students, teachers, parents, those who are working in LGUs and NGOs. Sinasabi namin lagi, if you have the passion and the dedication to really volunteer with AFS and help us in the operations and our programs, we can always refer you to our chapter volunteers. Example, if you are coming from Cavite and if you want to volunteer, we have volunteers in Cavite. If you are from Gensan, we can refer you to the volunteers in Gensan. But so doon sila lalapit. But you can always inquire online, send us an email or send us a Facebook message. We are all over the social media. And but if you are from a place where there is no AFS presence, diyan kami pumapasok na you can be of great help in taking the lead in establishing a chapter in those area. Probably nakakaiba ng ginagawa. Sobrang relate kumbaga. Sobrang close na ba? Probably nga in Marinduque, we still don't have a chapter in Marinduque. So
Pero astig Yes po. yung ginagawa nila, nagkakapareho. Kasi para po, sa kabataan. Kasi po before, yung Voice of the Youth Network, wala pa yung hindi pa katulad nito na may gantong radio show sa Pero may network chapters. na po kami dati. Pero before, network na tumutulong, nag-volunteer na kasi tumulong sa iba't ibang lugar. Medyo nawala yung Voice of the Youth. Nawala Tapos din. dumating uli, ayun, tsaka naging active uli yung mga... Ganun lang yun. Ganun lang siguro. Pero ang maganda kasi, yung nakikita ko din sa AFS na maganda is yung kayo pupunta mismo. And binibigyan nyo ng opportunity yung mga students doon na makarating din sa Manila and sa abroad to experience such a great opportunity. Malaking bagay yun. Na malaking bagay. Naka-boost yun ng self-esteem. Kasi ako din po, I grew up in Iloilo. And Ilonggo kabaloman gid magilong kumbayad nga hapon. We need help in Iloilo. Sakto kasi po I lived there for 5 years. Then pag-transfer ko dito sa sa Makati, nag-aral po ako, so sobrang hirap, parang culture shock pa na yung itsura natin mukhang basa, tapos mga katabi mo sobrang puti ng uniform. Like that. Tapos parang like that na, tapos until nagsikap ako talaga na nasabi ko kahit na galing akong province na kasi naniniwala ako na pag galing probinsya magagaling. Tama. Kaya ding tama yan. Tama yan. Lahat tayo galing probinsya. Ayun po. Mindanao kami, mas malayo. Opo. Malayo. Ito si Kuya Charles, galing dito Mindanao. Taga Digos ko. Taga Davao. Yes. Wala si Nur. Baka maumang kami magbisaya. Jexy Batangas. Yeah. Batangas si Jexy. Kaya kung napansin ninyo, nag-i-English kami kasi number one, yung Tagalog namin, yung Tagalog Mindanao. So minsan, the way we pronounce things, nagbibigay ng ibang meaning. Minsan hindi maganda, di ba? Tapos minsan naman, mas kami, maka-express kami sa English. At least po, maka-express kayo sa English. Kami naman po, na Tagalog, lumaki kaming Tagalog, medyo nag-aaral pa. Pero okay naman po. Pero makaintindi naman kami. Pero wala yan para sa akin wala yan wala yan sa lingwahe. Sa accent mo sa ginagawa mo yan. That makes you, pero dahil to you. Parang pwede na po ba kayo magbigay ng mga contact details websites ninyo? Websites. Ito, si Mahid siya, IT and Communication. I think before I invite everyone to connect with us and give out our contacts and everything, I think we should not also fail to mention that for Global Youth Service Day, I think I want to go back a little bit on Global Youth Service Day because maybe a lot of our listeners are asking, so how do we get involved with Global Youth Service Day? So maybe a lot of them are questioning. So first, I'd like them to visit our website, or their website, GYSD, www.globalyouthserviceday or GYSD, www.gysd.org. And everything that they need to know are already there, but just to mention few, they might be asking, so how do we start with Global Youth Service Day? Let's say if I come from a place where I don't know anyone and I don't know anyone who have gone or who have done anything for GYSD, how do I start? So as simple as, looking for people to be in your group, forming a group, and then you guys talk about what you want to do to help out your communities. Think about the most pressing problems in your communities, things that you wanna solve. Sa tingin mo meron kang solusyon do sa problemang yan? Topics or issues on health, on people like women, elderly, and others, faith, or let's say cleanliness issues, all those pressing problems in your communities as you can think of. You decide on what kind of problems or projects that you want to focus on, and then yun yung i-work ninyo. Yes, you work on it, and then it's very important for GYSD that our groups or team of, let's say, 5 to 10 should be, partnering with other organizations, local organizations, maybe local government, youth organizations in your communities, so that it's very easy to work or to progress your magsimula dun sa and one thing that they should not forget is to marami register silang tatandaan is to register their projects on GYSD website. Why do we need to register? Kasi a lot of our youth out there are also looking for inspirations or what kind of projects they can do in their communities, and
to be able to give them ideas, I think your projects might be of help for them. Na how did you implement them? Who are your partners? To give them an idea that, okay, we can partner with this organization as well, etc., etc. Ito yung makakatulong sa atin. Dito tayo makipag-partner. Okay. So, yes, for GYSD, I think the website. But for AFS, sa AFS for those who are interested to join our programs, to get to know our organization, and to learn more of the different programs that we offer in AFS, please log on to www.afs.ph. Okay. That's afs.ph, mga katinig. Okay. Or you can also email us on at info.philippines@afs.org. Ayun. Or you can please like us on Facebook to get to know us as well and our programs. Just search AFS Philippines, and we are also on Twitter. Wow, it's Twitter din. Go. AFS Philippines. Kasi yan ang pinaka-powerful na means natin ngayon, social media. Ay, si ma'am. May Twitter ka po ba, ma'am? Follow tayo mamaya. Okay, ayan. So gusto ko lang mag-thank you sa mga guests natin ngayon. Or meron po ba kayong last message para sa mga katinig natin? Para just to emphasize about AFS Philippines, we have 4 programs. Okay. We have the hosting, as what we said, that we're hosting educators, we're hosting students, we're hosting high school, university, and volunteers from Germany, from Canada, and even from South America. Yun naman sa sending, we send also Filipino youth, we send even teachers, we have the EVA program that we're promoting, yung mga nanay na gustong mag-abroad. And these are all hosted. It means you are not going to stay in a hotel during your stay. Sa bahay. You will have your own family. Wow. So Foster family. Parang ginawa natin sa SEAP, Ship or Southeast. Something like that. So, nagtanggap po kami ng mga ipa-foster from Japan and from Indonesia. Tapos yung volunteers and chapter development program, yun naman, like Proscan is the one handling all the volunteers like you if you'd like to join us. Tapos yung fundraising and all the other programs. So, just go to our website. Wow. And follow Ma'am Beth on Twitter. Okay. So, ayan. Saka doon na ito one last. Gusto ko lang talaga i-share kasi talagang hindi ko na mapigilan. Sige, sabihin mo. Okay lang naman. Go. Parang sa mga katinig na nakikinig ngayon sa mga oras na ito, kung hilig nyo yung pagta-travel and you want to learn more from the culture of different people abroad, ito na yung chance nyo Kumbaga, hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki. You know, you just have to know and identify kung anong group yung pinakamakakatulong sa inyo. So, yung AFS is top of the list na is one of your list na pwede nyo makatulong. We are the oldest. Yes, and the oldest. Worldwide. 100 years na kami. And they are so passionate. Kung nandito kayo ngayon kasama yung sa radio. Kasi may dugo tayong tumatakbo sa isa't isa. Passion is in the air. Diba? Ramdam mo talaga. Tayo mga volunteers. Okay, ayan. So I just wanna thank you, ma'am, and the group. Sir, ayan, palakpakan natin kahit ilan na tayo dito Maraming salamat din. Ayan, dami na natin. Kulang ang isang araw. Yes, pero doon po sa ating pagsasamang yun, pagkukwentuhan natin, marami na po kami natutunan at marami po kami nalaman tungkol sa AFS at mga opportunities na pwede naman palang salihan ng mga kabataan. So, ayan, magpapasalamat po kami sa inyo, Sir Froscan, Ma'am Beth, and Sir Mahid. Ayan. Once again, they are from AFS. Okay. So, ipa-plug lang natin yung mga websites nila. Yes, sa Facebook naman yan. Oo, magkikita-kita tayo dyan. Si Ma'am Beth, titingnan ko yan. I-add natin yan. Oo, i-add natin yan. Gusto natin, marami tayong friends. Di ba? Yun lang yan. So, ayan. So, sila ang guest natin ngayon. Siyempre, mamaya mag-news break tayo. And after our news break, magkakaroon tayo ng segment. O, Jexy, imik-imik, Jexy. Anong imik ko? Ikaw ang be ready, guys, mga katinig. Kung sa kabila, ginagawa ko ito linggo-linggo sa Tinig Kabataan Radio, ginagawa natin yung top 10 segment natin. Dito, ipapa-experience din natin sa mga katinig natin. Kaya huwag kayong alis, okay? Oo. Si Jexy, ano ba yung topic natin mamaya, Jexy? Top 10. Natin. Top 10 reasons kung bakit dapat mo kunin ang course na gusto mo. Yun. Kasi dahil nga March na at malapit na mag-enroll ang mga high school students na graduating, dapat na may idea na sila kung anong course ang kukunin nila sa college. Malapit na ang graduation. Ito na. Yan, malapit na ang graduation.
At syempre marami rin ng mga katinig natin na magsisimula na. Kaya mamaya, dyan lang kayo mga katinig kasi magkikwentuhan tayo. 10 yan ang mga bagay na dapat nilang tandaan. Kasi di ba mahirap nga naman pumasok sa isang bagay na hindi mo naman gusto. Exactly. Mamaya, makinig kayo mga kabataan, lalo na ng mga graduating dyan. Kahit naman hindi graduating, pero mga third year, second year high schools, makinig na mamaya. At least, diba, meron silang parang background information. Kasi ako, hindi ko naging choice ang broadcasting. Ano nangyari? Ba't andito ka? Ganito kasi yung istorya niya. Istoryahan tayo. Hindi ko naging choice ang broadcasting. Gusto ko maging piloto. Piloto? Layo, di ba? Piloto? Oo, piloto. Yung nagpapalipad ng airplane. Airplane. Nag-landing sa airport. Anong nangyari? Malabo yung mata ko. Pero okay lang. Nung high school ako, part ako ng broadcasting group namin dun sa high school. So, dun nalaman nila, uy, may boses ka. Pwede kang mag-broadcast. So, sali kami ng press conference. Ganyan, di ba? Pag high school, uso yan high school, public schools. Public school, di ba? Mabuhay ang public school. Sa Lopez, Quezon. Lopez diba National po? Comprehensive High School. So, ayun na nga. Tapos, naisip ko, nga naman, may boses na, nagagamit ko na lang din yung boses ko. Ba't hindi ko na lang ito yung path na tahakin ko, di ba? At ngayon, nandito na ako sa DZI. Palakpakan! Kasi, minahal ko kung anong pinasok ko. Ayun ang point. Kaya mamaya, makinig kayo. Marami pa yan, isa pa lang yan. Paano pa yung siyam? Paano pa yung siyam? Actually, hindi pa nga yun yung kasama sa 10. Di ba? Yun ay akin pa lamang. 11 na. 11 na. So, naka-11 na tayo. Ikaw, baka may gusto kang i-share. Ako naman, gusto ko i-share yung mamaya. Sa mamaya na. Sa mamaya. Si Adrian. Si Adrian. Kasi, ikaw may hawak nung sa mamaya. So, sa Adrian. Share mo naman yung iyo. Ikaw, kamusta ka naman? Hi, guys. Hindi, okay, joke lang. So, energy muna tayo. Energy lang tayo. Good vibes lang tayo. Good vibes. So, hello ulit. Siguro, lahat naman siguro tayo medyo minsan na dumadaan sa stage ng confusion pagdating sa course na kukunin. Confused ka? Ibang confusion. Sa course naman yun, guys. So, sa course. Ibang confusion yung ano Pakilinaw, natin. Adrian. Confusionismo. Okay. Pakilinaw. Kasi matagal na tayo magkakasama dito. Okay, tapos hindi naman pala na confused ka pala. Nadali tayo ngayon. Okay. Sige. So, continue. Going back, mga katinig. So, huwag natin pakinggan yung mga boses na narinig. Kami po nagkakatuwaan lamang. Okay. Palakpakan mo na. Okay. Ang lakas ng trip natin ngayon. Porket konti lang tayo ngayon. We're free. Okay. At least di ba nagkakaroon tayo ng chance na magkausap-usap. Anyway, so minsan dumarating tayo sa point ng gano'n na hindi natin alam kung ano ba yung course to take. Kaya tulad ko, dahil trip-trip lang, nag-a-apply ako nun sa PUP. And may nakatabi ako sa pila. Ang pangalan niya din Adrian. Adrian din. Then sabi niya confused, Adrian din yung katabi. Teka, wait lang. Sige, tuloy mo. Okay. Sabi niya, gusto mo mag-ano ka na lang, banking and finance. Finance. So, mabigat. Finance. Big word. So, sabi ko, okay, tara. Tapos kaya lang, may problema ako. Naiwanan ko yung good moral ko. Ayan. So, pagdating ko dun sa mga sa registrations, wala. Sabi, balik daw. Balik ng Pagbalik bahay. ko, wala na yung kaibigan ko. Sabi ko, dyan ka lang nung kaibigan mo. Sabi ko, ano lang gagawin ko? Hindi ko alam kung anong course kukunin ko. Kung naiisip nyo, can you imagine that dun pa lang ako sa dun ka pala nag-decide kung anong mismo course nag-decide, mo. di ba? So, mali yun. Dapat mga 1 month before pa. Pero ako naniniwala ako na lahat yan may reason, may purpose yan, di ba? Kasi kung nag-banking and finance ka, hindi ka namin kasama dito nagkipagkwentuhan, hindi ka confused ngayon, di ba? Mamaya to be continue yan yung yung words of inspiration. Dahil dyan, marami tayo kasi mga PSA na hinanda. So, ayan, magbabalik po ang Voice of the magbabalik ang Voice of the Radio. Siyempre, pagkatapos ng mga PSA, magkakaroon tayo ng short news hour break and yun, kwentuhan na tayo, good vibes na tayo mamaya. Kwentuhan na tayo kung bakit nga ba dapat mong piliin ang course na gusto mo. Para lang yung pagmamahal. Charing! Ito naman may hugot. Sige. May hugot. Ito na. Bye-bye na. Mamaya na tayo. Okay? Filipino youth of today faces many issues and problems that confront them. If you are 15 to 30 years old and belong to youth or youth-serving organizations, have these concerns and want to take an active part in providing solutions, it's now time for your voices to be heard.
Be part of the best and the brightest young leaders of the country. Join the Parliament of Youth Leaders, the premier youth congress in the country, the only gathering mandated and enacted by law, Republic Act 8044. Also known as the Youth and Nation Building Act, which created the National Youth Commission, celebrating 2 decades of youth participation and nation building. This year's 10th Parliament of Youth Leaders will be held from May 15th to 18th, 2014 in Manila. Visit the National Youth Commission's website at www.nyc.gov.ph or the 10th NYP Facebook account at www.facebook.com/10thNYP to download the application and for more information. This radio... Short and Sweet Manila 2014. The Philippine franchise of the biggest Little Play Festival in the world is finally gracing the Wilfredo Ma Guerrero Theater this February for the first time. Short and Sweet is a global festival brand originally from Australia, presenting highly successful theater, dance, cabaret, and Inquirer Radio. Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Ang programang tutulong sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan at aalalay sa mga mamamayang nais mapalago ang hanap buhay. Paano daw naman yung 10 buwan na naghihintay ang mga magsasaka? Paano po sila kikita, Kaperis? Maraming mga sinasabit opportunities itong ibigay unang-una. Employment dun sa mga farmers. At ang pag-asa makagenerate tayo ng mga hanap buhay ay sa agrikultura. Sa tulong ng iba't ibang sektor at kooperatiba ng ating bansa, bibigyan tayo ng kaalamang may ugnay sa turismo, agrikultura, ekonomiya at iba pang usaping may kinalaman sa pagpapaangat ng ating bayan. Ang pag-uusapan natin doon, Jerry, yung inimbiti nating mga programa para sa mga kooperatiba. Yung talagang pangkabuhayan, yung talagang tinatawag na pambahay, housing, at saka ecotourism. Lakas Koob, Buhay at Kabuhayan. Kasama si Jerry Saudi at ang Secretary General ng Cooperative Union of the Philippines, Ka Felix Borja. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Inquirer Radio 990 AM. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Philippine Standard Time, it is now exactly 4 o'clock in the afternoon. Narito po mga balita sa oras na ito. Pinag-aaralan na ng DOJ ang panukala na ilipat si Janet Napoles sa regular na kulungan. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo na si Abigail Valte, masusi itong pinag-aaralan dahil tinuturing pa rin na high-risk detainee si Napoles. Nanindigan ani ang gobyerno na kailangang isecure si Napoles dahil sa bigat ng anomalya na umano ay kinasangkutan nito. Binanggit ni Valte ang ulat ng PNP na nasa 120,000 pesos ang gastos tuwing bumabiyahe si Napoles mula sa kulungan nito sa Laguna papuntang Metro Manila at pabalik. Dagdag ni Valte, di sila bingi sa panawagan pero nilinaw nito na korte at di ang gobyerno ang may desisyon sa kulungan ni Napoles. Samantala mismo ang police chaplain sa Campo Crame ang umamin na may mga kapwa siya police na miyembro ng third sex. Sinabi ni Superintendent Lucio Rosaros, Acting Chief Directorial Staff ng PNP Chaplain Service, na ang naturang mga pulis ay may identity crisis at takot pang lumantad. Pero iginiti Father Rosaros na walang masama kung tagilid ang personalidad ng ilang mga pulis at magkakaproblema lamang kung magiging immoral ang mga ito. Ang paglantad umano o pagladlad ng sexual preference ay hindi nakababawas ng pagkatao basta maalagaan lamang ng maito ang kanilang dignidad. Walaan ng diskriminasyon sa kanilang hanay, sa halip ay kinikilala ng mga opisyal ang equal rights sa ngalan ng tinatawag na gender sensitivity. Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Racy Amado para sa Inquirer Radio 990 AM.
Inquirer Radio. This is Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado. Dito sa Inquirer Radio 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. This is Trans Radio Broadcasting Corporation. Inquirer Radio 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio 990 AM. Member KBP. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. Ikaw ang hinintay. Hi, this is Ogie Alcacid, and I like Voice of the Youth. You're listening to the Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth. Ayan, nagbabalik ng Voice of the Radio. At syempre, party-party kami dito dahil kumakalog-kalog kami sa loob ng booth. Okay, may mga announcements si Kuya Charles. Go, Kuya Charles. Bukas na po at SM Mall of Asia, Cinema 1 at 10 o'clock in the morning. The USAID Philippines, with the support of MTV Exit Philippines, will have its free movie screening of Alagwa, a film inspired by a popular urban legend about a child's disappearance in Chinatown, Manila. The film uncovers the underground business of human trafficking in the Philippines. Alagwa stars Jericho Rosales, a father struggling to find his son after his disappearance in the city. So see you there, and visit the booth of MTV Exit and Striker post and video in sharing what you can do to end trafficking exploitation and modern slavery to win prizes. Yeah. Meron pa, marami to. Pangalawa, Short Plus Sweet Theater in Manila, February 26 to March 9 at UP Diliman, Quezon City. For ticket inquiries, please contact Ismael Mendoza at cell number 0917-392-4017 or check out their website, shortandsweet.org. Yeah. Number 3. British Ambassador Asif Ahmad invites everyone to the Great British Festival happening at the Bonifacio High Street on March 7 to 9. The festival will highlight the United Kingdom's world-class contributions in industry, entertainment, fashion, sports, education, and the arts, and will feature exhibitions and performances that will shine the spotlight on these areas of excellence. Number 4, 6th Filipina Entrepreneurship Summit sa Nanggo Negosyo sa March 7 at the World Trade Center, Pasay City. Ang dami na Spark a Change. Yes, Spark a Change. Celebrate Women's Day 2014 at Cinema 5 of Gateway Mall at the Araneta Center in Quezon City. March 8, 2014, 10 a.m. to 12 noon. And there will be a Women and Girls Rights Forum and official screening of Girl Rising. This in partnership of or the celebration of Women's Day for the 2014. And also happening on that day, the Geconomics and the Inter-University Management Alliance brings you the next Geconomist.
BNG is a social business competition. Business competition aims to build Filipino brands that not leave the poor behind. You have a chance to meet and be inspired by young entrepreneurs and some of the most recognized individuals in social entrepreneurship, such as Bo Sanchez, Ins Mark Chan, Freddy Tinga, Frank Chu, Bong Cabrera, Dino Pineda, and Cecil David. Join us this coming Saturday, March 8 from 1 to 5 p.m. at Mabuhay Rastap, Rizal Park, as we witness the final round of BNG. This event is open to aspiring entrepreneurs and interested investors. So, see you there. Hindi ba natatapos sa mga announcements Ito ninyo? pa, hindi pa talaga natatapos. Last Captain na ba yan? America special block screening on March 26, 2014 at the EDSA Shangri-La Cinema 1, 8:45 p.m. Ito ha, buy one take one siya. So free doon sa buy one take one, 2 for 500 pesos na ticket. Okay. Free popcorn, free drink, freebies from sponsors, gift certificates for raffle draws. Yon, go na. Ayan. To all youth Filipino students for 18 to 25 years old, this is for you. The application to ASEAN-China Youth Exchange visit is now open. The National Youth Commission, in partnership with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Kingdom of Cambodia, and with the support from the ASEAN-China Cooperation Fund, will be sending 8 youth leaders to this visit in Cambodia to be held on March 14 to 2004 at Royal Angkor Resort and Spa, Siem Reap, Cambodia. For more information, please visit www.nyc.gov. Okay, last na, go! Last one. Good news for those who still want to submit to this year's Adobo Design Awards. The deadline for entries has been extended to March 10, 2014. For more information, visit adobodesignawards.com. Okay, ayan. Natapos din ang mga events na mangyayari ngayon. At syempre, at least aware na yung mga kabataan natin dyan na may nangyayari palang ganyan. Dahil dyan, mag-good vibes na tayo. Unpack your eye bags. Unpack your eye bags. Gear up and fire up. Fire up. Let the good vibes roll. Good vibes, bringing only good vibes. Ayan. So, meron na tayong good vibes. Ayan, di ba? Medyo reggae type tayo ngayon. Nasaan na si Jexy? Patay sa beach. Jexy, saan ka na? Dito ako. Okay, wow. Sarap naman sa tenga ng ating background music. Siyempre. Level up na. So, Summer ano na nga yung kasi. pag-uusapan natin ngayon? Ayan. So, balik na tayo dito sa usapang career and courses. Dahil sa kabilang stasyon, linggo-linggo nating binibigyan sila ng top 10. Yung para sa ngayong linggo, uunahan na natin bilang bonus sa IQ. Okay. Wow. Sige. Malapit na mag-March. Tulungan naman nating mag-decide yung mga high school students at graduating na pumili ng course na mga gusto nila. Okay. Kaya nandito tayo ngayon para sabihin sa kanila ang top 10 reasons kung bakit dapat mong i-take ang course na gusto mo. Okay, may ganun pala. Sige, pag-usapan natin yan, Jexy. Bakit nga ba? Number 1, pangit sa transcript of records. Ayan, mga kabataan, kapag yung course na tinake mo, puro math, tapos ikaw magaling ka sa language, may kita sa transcript of records na hindi mo gusto yung course na tinake mo. Kamusta naman yung mga kulot sa transcript of records na lalabas dyan? Diba? So, dun pa lang makikita na. Ikaw din, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Diba? Actually, ano nga sabi? Pangit sa transcript of records. Sa transcript of records. Kung halimbawa papasok ka ng math, tapos yung grades mo sa math, medyo pumaplakda. Ganyan. So, sasabihin sa'yo lakas ng loob mo pumasok dito. Pero, kaya mo ba talagang panindigan itong papasukin mo, di ba? So, dun pa lang, nakikinikita na ng mga administration officer na medyo hindi ka swak dun sa pinipili mo. At ikaw din naman ang unang-una dyan mahihirapan ikaw, di ba? Parang niloloko mo lang yung sarili mo.
Parang pinaparinggan mo yan ako. Di ba? Paringgan mo yan daw siya. Wala akong pinaparinggan. May tinamaan lang talaga. May tinamaan. Sige. Ay, Adrian. Next one, number 9, sayang sa gastos. Siyempre, kung hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, halimbawa may field trip, may project, pinapaaral ka ng mga nagpapaaral sa'yo, sayang yung gastos. Kung kinuha mo yung course na gusto mo, nag-enjoy ka pa. Tama. Sayang ang gastos. Kasi, di ba yung mga magulang natin talagang magtatrabaho yan para, kailangan po namin may bayaran po kami ng ganyan sa production. Alam nyo yan. Kailangan po namin ng 1,500 mga katinig, hindi yan makikita-kita dyan sa tabi-tabi. Hindi yan napupulot. Hindi yan napupulot. Ngayon, bibigyan ka ng nanay mo ng 1,500. Anak, itong 1,500, bayaran mo yung bayaran ninyo, ha? Aray ka na mabuti, Ikaw naman itong, nagbayad ka ng 1,500, pero parang wala lang naman sa'yo yung production. Parang pinaliwala mo lang. Parang okay lang para lang masabi na nakijoin ka din. Diba? Pero ikaw sa sarili mo, bakit ba ako nagbayad ng 1,500? Hindi naman ako nag-enjoy. Kasi required. Siyempre, hindi ka naman nag-enjoy. So, masakit sa bulsa yan. Bottom line doon is, kunin mo yung course na passion or actually, yan na nga yung topic natin ngayon, Kuya Charles. Masyado mo generalize. Tinitrim down natin ngayon kung bakit nga ba. Sige, go. Okay, number 8. Number 8. Sayang sa panahon. Sayang sa panahon. Kung kitinik mo na nga yung gusto mo course, mas marami kang nagawa na gusto mo, na hindi ka na mag-shift. Alam mo, Jexy, ang magandang example dyan, tayo. Diba? Diba? Kasi tayo, yung panahon natin ngayon na ginagamit is, ito na yun Parang gusto natin to, so pupunta tayo dito sa radyo, nag-interview tayo ng mga tao, hindi nasasayang yung panahon natin. Sabi nga nung isang guest natin sa kabila, sa ating mga kabataan, meron tayong yaman na hindi natin alam. Yan ang time. Wala man tayong matagal. Akala ko tanging yaman. Joke lang. Okay, sige. Yan ang time. Kasi di ba, sayang naman kung gagamitin natin yung time na yun sa bagay na unang-una, hindi naman natin gusto. Pangalawa, parang sayang na rin sa gastos nga. Katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Sir Choi na tinatatak niya sa utak ng bawat isa na nakalimutan. Ano yun? Ano yun? Na? About sa time. Jexy na. Time. Kung kaya mo nang gawin ngayon. Yan. Pochology 101. Gusto ko maraming salamat, Adrian. Sinagip mo ako. Kasi sa dami ng Pochology ni Sir, ng mga sayings niya, alam mo yun, nagra-rumble na sila. Pero yun nga, kung kaya mong gawin ngayon, bakit hindi mo pa simulan ngayon? Because the proper time to start is now. None other than now. Okay. Number 6. Number 6 na tayo, Jex? Joke lang. Number 7. Titignan ko lang yung attention nyo. Kayo naman. Number 7. Tsaka ng ating mga katinig. Kung kumuha ka ng course na hindi mo gusto, baka mag-shift ka lang ng mag-shift in the end. Ayan. Yan. Hanggang sa tatama rin ka ng pumasok. At mag-call center ka na lang. Yun, totoo. Hindi mo lang masama sa pagiging call center. Pero kung kaya mo naman mag-aral ka muna. We have nothing against call center agents. Pero kung, syempre, mas maganda yung naka-graduate tayo, nagamit natin yung pinaghirapan ng magulang may makikita natin. yung magulang mo na diploma na nakalagay yun, sa ang pinakamasarap na award. At saka higit sa lahat, kanila. in-enjoy mo. Kasi diba? gusto mo and passion mo. Kasi, ayan, dyan papasok yung number 5. Pero actually, wait lang. Doon sa pag-shift, actually, meron din siyang positive note. Ano yun? Marami ka magiging friends. Yan lang. Diba? Famous. Kada sa isang section na magiging dito muna yung course mo tapos mag-shift ka. Syempre pag shift mo doon sa kabila, makikipag-friends ka na naman sa mga bago mong classmates. So, marami ka ng friends. Pero dahil nga kagaya nga ng sinasabi namin, ikaw din katinig ang mahihirapan. At kawawa. Kasi maguguluhan yung utak mo, 'di ba? Tapos kasi actually, meron ganyan na parang hindi ko pa alam kung ano talagang gusto kong gawin. I know the feels. Diba? The feels. Parang naku-confuse ako. Sabi nga ni Adrian. Hindi ko alam kung anong dapat ko talagang pasukin ngayon. Pero once na nagsimula ka, dapat dire-diretsohin mo yan. Kasi yan na yun Diba? Okay. Kaya dapat make sure gusto mo yung kukunin mong course. Kaya papasok tayo sa number 6. Okay, number 6. Hindi ka mag-e-enjoy. Oo naman. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka mag-e-enjoy. Actually, yan ang unang-unang batayan na paano mo masasabi na namumuhay ka sa mundo ng may kabuluhan. Nasabihin mo na namumuhay ako dahil namumuhay ako habang nag-e-enjoy ako. Diba? Ika nga, sinabi ko nung sa talk sa Marinduque. Teka nga pala. Nag-talk nga pala to. Sige. Yung
definition ng success. Oo, ayan, Diba? sige. Share mo naman It's sa all mga katinig about natin. contentment. It's not a level of status, but you are happy of what you're doing and you are contented of what you're doing. Wow. Ikaw ba, Kuya Charles? Big Are you word. happy? Are you contented? Aba? Yes, of course. Ayun. Yun, Kasi successful. gusto niya yung ginagawa niya. Yun Pero yun. pwede rin natin i-relate yan sa pag-ibig. May Pag-ibig niya naman. Kasi diba yung content, in love. Pagiging in love si Dadan eh. No, in love I'm na just- sa Marinduque. I'm just saying na A heart of yung the contentment, reality. malaking bagay yan sa buhay ng isang tao. Hindi lang sa pag-aaral, kundi sa lahat ng bagay na papasukin natin. Dapat maging kontento tayo. Ba't kayo nagtatawa? I'm just stating the fact. Oh my gosh, you've Yun, been hindi pa siya Englishing me for a few days now. Actually, I just I just realized that we as a communicators, we should start speaking English Okay, because so let's start it now. Number 5. But not now. It's kind of easy. Okay. Uy, batiin natin sila Canon Lee Ayan, and mga Englishera Kimi, natin. sila Micah, Ano, yun. kamusta na po? Hi. Aleja Infante. Actually, si Kimi namimiss ko na hindi na siya pumupunta. Lalo din. na ako, namiss ko yan. Yun yung contentment na sinasabi. Ayun yung pag-ibig na sinasabi. Okay, bago ba tayo maubos ang oras sa kakatawa? Ano tayo Actually, masaya tayo? masaya yung nangyayari sa atin ngayon. Sige, go. Number 5. Hindi Number masaya. Katulad ng hindi mag-enjoy, hindi masaya. Isipin mo na lang, papasok ka sa isang school na halimbawa, ang gusto mo nga ay psychology. Napunta ka sa architecture. So, So, araw-araw... binabasa mo yung isip ng mga nagdo-drawing doon sa paligid. Oo, parang gano'n. Yung gusto mo maintindihan yung nature ng pagkaisip ng isang tao. Pero umaaral, araw-araw nagdo-drawing ka. Gusto mo ba yun? Siyempre, hindi Ibabasa ko naman. rin dyan ang laging sinasabi ni Sir Choi. Ano ba yung sinasabi ni Sir Choi? Para yung pag-aasawa. Ay, Diyos ko naman, kanina pa yung pag-ibig na yan. Ibig at pag-aasawa na yan. Kasi, di ba, pag nag-asawa ka, dapat yun na yun. Kasi, pag naging asawa mo na yun, yun at yun ang makakasama mo habang buhay. Oo, di ba? Magpakailanman. Gusto mo ba na pagising mo sa umaga, yung itsura mo, naka-frown ka na naman? Kasi sabi mo, bakit ba ito ang pinakasalan ko? Define frown. Define frown daw. Spell frown. Like this. Let us see in our Ustream. Like, Ustream, check it out. Yung... Spell frown. Frown, yun yung ano eh. Yung nagpapatawa sa partner. Yung nakakunot yung noo. Noo, N-O-O. Yan. Ay, akala ko yung frown is crackers? Yung frown crackers. No. Yung kinakain natin. Frown is actually Frown works. Pagpasensya pa natin. Parang alam ko na kung ano yung segment ko next week. Okay, number 4. Number 4, hindi marireach ang full potential kung ang specialty mo nga sa buhay ng high school, halimbawa, paggawa ng mga electronics sa TLE nyo. Yeah. TLE stands for? Technology and Livelihood Education. Ayan, diba? sinasabi ko nga, kung doon ka magaling, tapos ang iti-take mong course ay music, sayang naman yung talent mo doon, hindi mo magamit. Diba? Kasi diba, don't focus on your weakness, focus on your strengths. Ayan, pochology naman eh. Siyempre si Sir Choi na dito lang yan sa ere, nararamdaman natin yan habang nagtatawa tong dalawang to. Ano bang problema nyo? Okay. Diba? Kasi totoo yun. Hindi, expand natin yun. Yan, sige, expound to that. Hindi. Ipasok na natin number sige. Number 4. Number 3 na. Number 3 na medyo konektado din sa kanya, hindi ma-explore ang talents. Yes. Totoo yun. Diba? Actually, ako ngayon, nagpapasalamat ako dahil ito yung pinasa ko. At nagpapasalamat ka rin dapat sa amin dahil kundi dahil sa amin na-explore mo kagabi yung talents mo, diba? Ano ba yung talents ko kagabi? Yung nag-edit ka ng video. Oo nga pala naman. Grabe, guys, mga katinig. Mahirap po mag-edit ng video ng isang oras. Pero okay lang kasi may bayad naman. Yan. 1 hour video. 1 hour video, ha? 1 hour 1 point yan, ha? Kung ini-enjoy mo yung course na gusto mo, sipin mo nag-enjoy ka na, may racket ka pa. Tama. Kahit mahirap, kakayanan mo dahil kasi nasa puso. Tsaka diba, pinasok mo itong course na to tapos sobrang galing mo. So meron ka dyang may makakapansin sa'yo na, uy, ang galing mo naman gumawa. Pwede bang i-rent ka namin? At pwede bang mapapagkitaan mo, diba? At saka pag yung course yung course na kinuha mo, yung gusto mo, the more na nahihirapan ka, the more na nasa challenge ka, the more na gumagaling ka. Yes. Kasi at gusto the more mo, nasasayahan ka. Yun. Diba? Hindi ka na pa-burn out. Good vibes talaga. Yan, kaya nga, dwell on your strengths, Okay. diba? Not with your weaknesses. Dwell. Talaga si Kuya Charles. Okay, nasa na tayo? Number 2 Number 2 na.
Go. Number 2 na ba? Oo. Sabi mo kanina, number 3 na tayo. Sinegway mo na yung number 3, Jackson. Sige, number 2. Kayo, ano naisip yung number 2? Hindi ko alam ba't nagkaganto yung listahan ko. Sige, number 2. Siguro, number 2. Regrets. Tama. Okay. Yan ang pinakamasakit na mararanasan mo sa buhay. Kung namuhay ka ng may regrets. Ikaw ba, Adrian? Adrian, nasa na si Adrian? Nawala si Adrian. Hey, I'm back. Ikaw ba meron ka mga regrets sa buhay? Wala. Hindi, sige, pag-usapan natin para at least, di ba, kung meron naman ma-experience yung mga katinig natin ganito, may iwasan nila, di ba? Kung feeling mo, pag pinasa mo to, magkakaroon ka na dyan ng regrets. Paano ba natin may iwasan yun, Adrian? Siguro, kaya siguro may regret. For example, nagkuha-kuha ka ng mga course na dahil yun yung pasok ngayon. Like, dati, nursing. Oo, nursing. Nursing, mga culinary arts. Tapos, pag-graduate mo, na-realize mo palang gusto mong mag-artista. Mga ganun. Gusto mong mag-DJ, mga ganun. So, at ang naging driving force mo lang para mag-take up ng nursing is in demand siya. Yun. Sa abroad. Hindi mo naisip na gusto ko nga ba talagang kumbaga, hindi mo pinaglaban yung gusto mo. Oo. Sinasabi lalim talaga itong mga to ni Jackson. Grabe. I mean, mga katinig, kasi para hindi ka mag-regret, siguro talaga, identify mo, high school ka pa lang, ano ba yung hilig mo? Ano bang hobby mo? Nagdo-drawing ka na ba? Natutuwa ka ba pa nagdo-drawing ka? Natutuwa ka ba pag kumakanta ka or nagdi-DJ? So, yun yung mga simpleng bagay na pwede mong identify. Na mapapansin mo mismo sa sarili mo. Oo. Kasi diba, mapapansin mo, wow, ang galing ko pa na maghagis ng bote. Pwede pala ako maging bartender. Yun, kung creative, yun. Tsaka, consider mo din, kung kuha ka ng course, though, pinag-uusapan natin ito yung enjoyment, yung mag-enjoy ka na kaya ng budget ng pamilya mo. Tama. Diba? Mahirap yung... Pero kung gusto mo talaga yun, go sa scholarships, madami go sa scholarships, and sinasabi ko nga, maraming paraan para magkaroon tayo ng mga kailangan natin sa buhay. Kailangan lang natin na-explore kung ano yung kaya natin. Diba? Kumbaga, kung magaling ka talaga and passion mo yung isang bagay, kumbaga, darating yan na maabot mo yung dapat mo talagang maabot in the future. Sabi nga sa 3 Idiots na movie, follow excellence and succeed will follow. Success wala will follow. At syempre, sabi rin sa 3 Idiots na make your passion your profession. O, diba? Yun. Sabi nga ni Ranchoda sa Marshad. Kasi di ba si Ranchoda sa Marshad? Kasama natin dito si Ranchoda. Kasama pala natin. May kasama pala tayong Indian ngayon. Indian accent said that make your passion your profession. Ayun. Because when you use your passion, you will never be wrong. Galing nga. So yun, kung high school maraming students salamat kayo, na Ranchoda sa Ranchoda. Yeah, panoodin nyo yung 3 Idiots. Matutunan. Okay, number 1. Number 1 na. Ayan na. So, ito na nga, number 1. Inggit. Yeah. Inggit. Sakit. Masakit yun. Unang-una, masakit. Pangalawa, mali. Isipin mo na lang ganito, ha? Sige. Mag-graduate ka. Nagtrabaho ka sa office. Ang gusto mo, theater. Paano yun? Di, yung mga kaibigan mong nakasama mo dati sa theater, tapos nakikita mo silang umaarte, tapos ikaw nag-office work, nagtatype. Gusto mo ba yun? Oo, diba? Hindi, diba? Napakasakit sa damdamin yan, na mangyari sa yan. Na sana ako din, ganun yung ginagawa ko. Gusto ko yung umaarte sa stage. Tama, diba? Parang, naku, kung siguro sinunod ko lang yung gusto puso talaga, ko? yung puso ko. Yeah, puso. Siguro, mas sikat pa ako sa kanya. Diba? Regret. So, pwede ba natin i-recap yung 10? Go Jaxie. Go Jaxie. Top 10 reasons kung bakit dapat mo kunin ang course na gusto mo is number 10, pangit sa transcript. Talagang bagsak nga rin. Okay. Number 9, sayang gastos. Number 8, sayang time. Number 7, hindi mag-e-enjoy. Number 6, hindi ma-reach ang full potential. Number 5, hindi masaya. Number 4, hindi ma-e-explore ang talents. Number 3, baka mag-shift lang in the end. Number 2, regrets. At number 1, inggit. Yeah. Palakpakan yung inggit. Hindi buyon. Buyon yung palakpak. Medyo nabibigyan tayo. Buyon. Oo, ayan. So, yan ang ating top 10 for this week. At least nakapag-share tayo sa mga katinig na. Saka pag may question sila, kunwari after nitong show nito, medyo hindi sila contented and medyo parang may gusto sila ipaglaban or itanong. Oo, diba? Gusto pa nila malinawan. Sabihin nila, ay hindi naman po problema yung inggit eh. Namamanage naman po yan. Sige, imagine. Just log in
Hindi, check nyo yung aming Facebook sa Voice of the Youth Radio and ang aming Twitter at Voti Radio, open sa lahat ng inyong mga opinions and suggestions. Sabihin nila, hindi naman po problema yung pera kasi we have lots of that. Diba? Generally speaking. Pwede tayo, sagutin kayo ni Jexy dahil siya ang nagsabi nun sa'yo. Ano daw, Jexy? Alam nyo kasi, kahit hindi pa naman tayo professionals, pag sa ganyang topic, alam natin yan. Oo, tama. Kasi tayo mismo, tayo yun eh. Oo, tayo yun eh. Diba, nag-aaral tayo. Yes. Pumasok tayo, kapapasok na natin sa gantong kurso. So, alam natin kung ano experience, diba? So, dahil nga dyan, yan nga yung mga bagay na dapat tandaan. Kasi ano namin ng topic na to kasi di ba March 1 na ngayon. Malapit na mag-graduation. Malapit na mag-graduation. At syempre, for the next batch na papasok ng college. Speaking of that, good luck sa mga magte-take pa ng PUPSET at... meron pa ba? Alam ko meron pa sa April. Meron pa sa April. Yeah, okay. Good luck sa inyo. Good luck. Magdala lang kayo ng Mongol 2. Mongol 2, pagkain, at saka utak. Dahil ang PUP ay pamantas ang utak ang puhunan. Tada! Yun. At sa lahat din ng mga university, sa lahat ng mga students na nagtitake sa kanilang dream school. Yun, ngayon, good luck. And sana maabot nyo yung mga dreams. Sana makapasa kayo. Ayan, so batian na tayo. Sino unang babate? Kuya Charles. Bilang ikaw ang dapat unang bumate. Ang aming mentor. Go. Wala na akong ibabate. Wala ka na babatiin. Si Boy Kuya Raul. Nakikinig sa kaibigan natin yan from Marinduque. Yeah. Okay. Kaibigan natin sa Marinduque, sila Rafa. Si Kuya Rafa na sobrang talented talaga. Yung mga ka-text ko na galing ng MSC. Taga Marinduque State College. Yeah. Kung nakikinig kayo. Hi sa inyong lahat. And maraming salamat. And of course, dun sa Mabuhay Rasta, who are there, sila Ma'am Rose, nagmi-meeting kanina sa BNG. Hi po. We'll be covering our event next week and hopefully Ako naman binabati ko yung mga pisa ko sa Canada, Charlene, Eliza, and Katrina, and Tita Beth, and Tito Alex, and binabati ko yung mga nakasama namin sa Tagaytay and sa Bataan, and yun, add nyo lang ako sa FB Adrian Santualia para mag-connect tayo. Thank you very much. Maraming salamat. Ako naman binabati ko ang aking pamilya at ang mga nakasama natin sa Net25 kahapon. Maraming salamat po muli. Magkita-kita ulit tayo. At binabati ko ang aking production team na Prodigy Production. Malapit na. Tapos na actually. OBB and CBB na lang. Ayan, so binabati ko rin ang mga kapamilya ko sa Quezon, mga Kapusyon, Verdera, Capanzana, yung mga pogi dyan sa Quezon. Ayan, binabati ko kayo. At dahil dyan, maraming salamat mga katinig sa pagtutok sa Voice of the Youth Radio. At hanggang na susunod na Sabado, magsasama-sama na naman po tayo dito kasama ang mga bigating guest dito lamang sa DZIQ 990 AM. This is Voice of the Youth Radio signing off. Yeah. You have just listened to another inspiring, motivating, and empowering episode of Voice of the Youth Radio with the voice master himself, Mr. Pocholo Gonzalez. Together with the Voice of the Youth Network and the Student Voice Artist Society. Like us on Facebook. That's facebook.com/VOTY Radio. That's VOTY Radio. Tune in again next Saturday, 3 p.m. at Radio Inquirer 990 AM. Visit www.voty.org. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Inihahandog ng Team Kabuhayan at Inquirer Radio 990 AM. Ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlari ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at Kabuhayan. Pera at Kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa Inquirer Radio 990 AM. It's a rich man's